Hi, welcome muli sa Marbs Movie Recap. Ngayong araw ipagpapatuloy ko ang aking recap sa anime na may pamagat na The Aristocrats Otherworldly Adventure Serving Gods Who Go Too Far. Sa nakaraang episode, namatay si Kazuya habang ipinagtatanggol ang ilang babae at muling isinilang sa ibang mundo bilang isang batang lalaki, na ang pangalan ay Kane. Ngunit dahil sa kanyang mabuting gawa, pinagpala siya ng 7 Diyos na nagbigay sa kanya ng napakalakas na estadistika at kakayahan na magmahika. Nag-ensayo siya upang maging isang adventurer para matulungan ang iba, nang siya ay 10 taong gulang na, tumungo siya sa kabisera para sa kanyang debo. Sa kanyang paglalakbay, nailigtas niya ang prinsesa at ang anak na babae ng duke mula sa isang grupo ng mga orc, pinarangalan siya ng hari ng promosyon bilang isang baron, na may kasamang mansyon. Dahil sobrang lakas niya, ipinakasal din ng hari at duke ang kanilang mga anak na babae kay Kane para manatili siya sa kanilang kaharian. Tiningnan ni Kane ang kanyang mansyon, at bagaman ito'y lubos na sira-sira, naayos niya ito gamit ang kanyang mahika at nagdaos ng isang salo-salo para sa lahat ng mga kilalang tao. Salamat sa kanyang kaalaman mula sa kabilang mundo, namangha ang lahat ng bisita sa pagkain at inumin na kakaiba sa kanila, at ang kanyang kobita ay nagdulot ng pagkagulat sa hari, na agad nitong hiniling na i-apply rin ito sa kanyang palasyo. Bumisita si Kane sa mga kampo kung saan nakilala niya ang vice-kapitan na si Gazard. Ipinaliwanag ni Kane na sinabihan siya na maaari niyang ilagay muna sa bodega ang kanyang mga materyales na nagmula sa mga monster, kaya dinala siya ni Gazard sa isang imbakan kung saan maaari niyang iwan ang mga materyales. Ngunit sinabi ni Kane na ang silid ay hindi sapat, at iniisip ni Gazard na baka mayroon siyang malaking bagay na ilalagay tulad ng isang pulang dragon sa kanyang mansyon. Ngunit sinabi ni Kane na ito ay hindi kasing kahanga-hanga, at sinabi niyang isang earth dragon lamang ito. Gayunpaman, labis na nagulat si Gazard, sinasabing kakailanganin ng isang buong grupo ng A-rank na adventurers upang matalo ang isang malaking dragon. Lumabas sila sa bakuran at inilabas ni Kane ang lahat ng mga monster mula sa kanyang item box, hindi makapaniwala si Gazard sa dami ng mga monster, ngunit ang mga ito ay mga A-rank lamang na monster at lihim pa rin niyang itinatago ang mga S-rank na monster sa kanyang item box matapos bigyan siya ng sobrang kapangyarihan ng mga Diyos. Iniisip ni Gazard kung si Kane ay isang bayani o isang alagad ng mga Diyos, ngunit sinabi lamang ni Kane na siya ay isang ordinaryong batang lalaki at napagpasyahan ni Gazard na hindi na siya magtatanong pa. Sinabi niya kay Kane na aabutan ito ng ilang oras upang suriin ang lahat ng mga monster, at sinabi ni Kane na okay lang at babalik lamang siya kung kailanman handa na ang mga ito. Habang aalis na siya, pinigilan siya ni Gazard at hiniling sa kanya na tulungan ang mga kawal sa kanilang pagsasanay at sinabi niya na gusto niyang ipagmalaki si Kane sa kanyang kapitan. Ipinakilala ni Gazard si Kane sa mga kawal bilang bayani na nakatalo ng 30 orcs upang iligtas ang prinsesa. Nagtataka si Kane kung nasaan ang kapitan, at sinabi ni Gazard na malamang na darating ang kapitan sa sandaling magsimula ang mga mock battle. Iniisip ni Kane na ang kapitan ay isang nakakatakot na halimaw, ngunit sinabi sa kanya ni Gazard na huwag mag-alala. Nagpasya siyang simulan ang mock battle, pero nagsalita ang isa sa mga kawal na nag-aalala dahil bata lamang si Kane, kaya sinabi ni Gazard sa kawal na magsimula na. Binigyan ng kawal si Kane ng pabor, sinabihan siya na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin at agad na ginamit ni Kane ang kanyang boost spell, sumugod sa kawal at agad na naagaw ang sandata ng kawal. Agad na inamin ng kawal ang pagkatalo at iniisip ni Kane na sobra ang kanyang ginawa, sinubukan niyang tapusin ang laban, ngunit hawak ni Gazard ang kanyang braso at sinabihan siyang labanan ang lahat ng mga kawal ng sabay-sabay. Kaso napigilan ang laban dahil tumalon sa eksena ang kapitan na si Tifana. Nagtataka siya kung bakit binubuli ng mga kawal ang isang bata, niyakap si Kane at sinabihan siyang magiging maayos ang lahat. Iniisip ni Tifana na si Kane ay isang nawawalang bata at ito'y napadpad lamang, at hinihingi niya ang paliwanag mula kay Gazard. Ipinaliwanag niya na si Kane ay talagang isang bayani na nakatalo ng 30 orcs. Sa pagkarinig nito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Tifana at naging masigla sa pagkakilala kay Kane, hinahamon niya si Kane sa isang duel. Sinabihan siya ni Gazard na ipakilala muna ang kanyang sarili, ngunit sinabi ni Tifana na makikilala nila ang isa't isa sa pamamagitan ng kanilang mga espada. Iniisip ng mga kawal na wala ng pag-asa si Kane, dahil may titulo si Tifana bilang Master Swordsman. Naghahanda silang maglaban, pero sinabi ni Kane na mayroon lamang siyang kahoy na espada, kaso hinahamon pa rin siya ni Tifana. Ginamit niya ang kanyang boost skill, sinugod si Kane at nagpalitan sila ng mga palo. Nagulat ang mga kawal sa pagkakapantay ng abilidad ni Kane at ng kapitan. Maging si Kane ay nagpabilis pa ng kanyang mga galaw, napasuko ang kapitan at nanalo si Kane sa duel. Naging emosyonal si Tifana sa resulta at agad na nagpasya na pakakasalan niya si Kane,
Nagulat ang lahat at sinabi ni Kane na masyadong maaga ito dahil 10 taong gulang pa lamang siya at wala pa siyang alam tungkol sa kanya. Kaya ipinakilala ni Tiffany ang kanyang sarili, bukod sa pagiging kapitan ng mga Royal Knights, isa rin siyang honorary discount at anak na babae ng duke mula sa Northern Forest. Sinabi niya kay Kane na huwag mag-alala tungkol sa edad dahil siya ay isang elf na mabubuhay ng hindi bababa sa 300 taon, kaya hindi magbabago ang kanyang itsura sa mahabang panahon. Ngunit iniisip ni Kane na hindi iyon ang problema. Nagtatago si Kane sa likod ni Gazard, sinasabing ang kasal ay isang malaking desisyon at hindi sila maaaring magpasya ng basta-basta, lalo na't siya ay nakatakda na ring pakasalan sina Prinsesa Celestia at Prinsesa Silk. Humingi siya ng tulong kay Gazard ngunit nagkunwari itong natutulog. Sumasang-ayon si Tiffany sa sinabi ni Kane na hindi sila maaaring magpasya ng desisyon ng mag-isa, kaya sinabi niya kay Gazard na ayusin ang isang pagpupulong sa harap ng hari. Iniisip ni Kane na ang pagsasabi sa hari ay isang napakadelikadong ideya, kaso wala siyang magawa at nadamay sa kanila, nagkaroon sila ng pagpupulong kasama ang hari na nagtataka kung bakit dumalaw si Kane. Ipinahayag ni Tiffany na nais niyang pakasalan si Kane at tinanong ng hari kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Kane na tinalo niya si Tiffany sa isang duel at iyon ang dahilan kung bakit siya nagtangkang mag-propose sa kanya. Tinanong ng hari kung nasabi na ba niya kay Tiffany ang tungkol sa kanyang iba pang kasunduan, ngunit sinabi ni Kane na hindi niya magawa ito dahil dapat itong maging isang lihim. Ipinaliwanag ng hari na noon ay kinidnap at ginagawang slave ang mga elf dahil sa kanilang kagandahan, pero binago ng kanilang unang hari ang lahat at nakipag-ayos ito sa mga elf. Inilagay sa proteksyon ang kanilang kaharian kasama ang lugar ng mga elf, at inihayag niya na si Tiffany ay sa katunayan ang prinsesa ng mga elves. Sinabi ng hari kay Tiffany na si Kane ay nakatakda na ring pakasalan sina Celestia at Silk, mukhang nadismaya siya sa pagkaalam nito. Humingi ng pasensya ang hari at habang nagsisimula siyang humingi ng paumanhin kay Tiffany, sinabi agad ni Tiffany na lalo lang niya itong gustong makuha. Kinikilala ng hari ang kanyang kagustuhan, ngunit sinabi sa kanya na kailangan niyang sumulat ng liham sa kanyang ama upang makakuha ng kanyang pahintulot. Umalis si Tiffany upang isulat ang kanyang liham. Agad na inihila ni Tiffany si Kane palabas upang maglaban pa sila ng mas matagal. Matapos silang umalis, nagulat ang hari sa kanyang pagkarinig na tinalo ni Kane si Tiffany at nagtataka siya kung paano siya naging napakalakas sa napakabatang edad. Binanggit ni Gazard ang reaksyon ni Kane nang tanungin kung siya ay isang alagad ng mga Diyos, at naisip ng punong ministro na dapat nilang subukan si Kane gamit ang isang partikular na aklat. Makaraan ang ilang araw, pagod na pagod si Kane at muling nasalubong niya si Gazard na nagtanong kung bakit siya mukhang napagod. Ipinaliwanag ni Kane na pinipilit siya ni Tiffany sa walang katapusang mga date na sa katunayan ay labanan lamang nila. Pinasalamatan siya ni Gazard sa pagtulong kay Tiffany na maging mas malakas, at inihayag ni Kane na nakamit na rin niya ang titulo ng Master Swordsman. Biglang narinig nila ang boses ni Tiffany at sinubukan tumakbo ni Kane, ngunit hinawakan siya ni Gazard at dinala, sabay sabi na gustong makita siya ng hari. Iniisip ni Kane na may kasalanan siya, pero ipinakita sa kanya ng hari ang isang aklat na naglalaman ng isang emperor-level magic na ipinasa sa pamilya ng hari, at sinasabing ito'y isinulat ng unang hari. Sinuri ito ni Kane at namangha sa pagkakaroon ng isa pang antas ng mahika, kaso ibinunyag ng hari na walang makakabasa sa aklat dahil ito ay nakasulat sa wikang Hapon. Napagtanto ni Kane na nagkamali siya, iniisip na ang unang hari ay maaaring isa rin sa mga taong muling ipinanganak mula sa Japan. Tinanong ng hari ang pagkakakilanlan ni Kane at napagtanto niya na hindi na niya kayang itago ang katotohanan, kaya ipinaliwanag niya kung paano siya muling ipinanganak na may mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Nagtataka si Gorem kung talagang anak ba niya si Kane, at sinabi ni Kane na oo dahil sinabi sa kanya ng mga Diyos na ganoon nga ang sitwasyon. Nagulat ang lahat nang marinig nila na nakilala niya ang mga Diyos, at naalala niya kung paano niya nakilala ang 7 Diyos noong naganap ang kanyang binyag. Hindi makapaniwala ang hari na nakilala niya ang 7 Diyos at hiningan siya na ipakita ang kanyang stats level. Binuksan ni Kane ang kanyang tunay na status window. Ikinagulat ng lahat nang makita nila ang kanyang level 10 na mga biyaya at ang kanyang titulo bilang God's Chosen. Iniisip ng hari na dahil sa kanyang titulo bilang God's Chosen kaya nararapat lang na lahat ng tao sa mundo ay yuyukod sa kanya, ngunit ayaw mangyari ni Kane ang bagay na iyon. Sinabi niyang masaya siya sa takbo ng kanyang buhay kasama ang mga pakikipagsapalaran niya at mga taong nakilala niya, kaya nais niya na tretuhin siya ng pareho tulad ng dati. Sumang-ayon ang hari sa kanyang hiling at nagbiro na maaari siyang maging hari kung gugustuhin niya. Binulabog ni Tiffany ang usapan, inilabas ang sulat mula sa kanyang ama na pumapayag na pakasalan siya ni Kane, kaya hawak niya si Kane at dinala siya palayo at agad na pumunta sa bakuran. Samantala,
Iniutos ng hari sa lahat na panatilihing lihim ang kanilang natuklasan tungkol sa sekreto ni Cain, umaasa na ipagpapatuloy niya ang pagtatanggol sa bansa pati na rin sa kanilang mga mamamayan. Makalipas ang ilang sandali, nakita natin sina Celestia at Silk na umaapoy sa galit, matapos malaman ang tungkol sa pakikipag-ugnayan niya kay Tiffana. Galit sila sa kanya sa simula, ngunit tinanggap na lang nila ang balitang ito at sinabihan siyang huwag tanggapin ang kahit anumang mga engagement na matatanggap niya. Napatanong kung ilang tao pa ba ang kailangan para paghatian siya. Biglang dumating si Tiffana, naghahanap sa kanya, nais ibahagi ang kanilang pag-ibig ng sama-sama, at nagtataka ang mga batang babae kung ano ang ginagawa nila kasama ang babaeng iyon, ngunit dinala siya palayo habang sinusubukan niyang ipagtanggol at ipaliwanag ang kanyang sarili, at dito na rin nagtatapos ang video na ito, tandaan na mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na pagkakataon.